Kung sakaling umatake ang China sa Pilipinas, bakit nga ba hindi agad-agad tutulong ang Amerika? At bakit sinabi mismo ni AFP Chief General Browner na kailangan tumagal ang mga sundalong Pilipino kahit isang buwan habang hinihintay ang tulong mula sa mga kaalyado? Bago tayo magpatuloy, like mo na rin ang video na ito at mag-subscribe. Malaking tulong yan sa aming mga content creator. Maraming Pilipino ang naniniwala na kapag umatake ang China, darating agad ang tulong ng Amerika. Pero sa totoong buhay, hindi ganun kadali. Ayon sa Mutual Defense Treaty, ang tulong ng US ay nakadepende pa kung maituturing bang armed attack ang nangyari laban sa Pilipinas. Ibig sabihin, kailangan munang ma-verify, mapag-usapan, at maaprobahan ng gobyerno ng Amerika bago sila kumilos. Hindi lang ito desisyon ng isang tao. Dadaan ito sa kanilang President, Congress, at Department of Defense. Kaya kahit may kasunduan, may political process pa rin bago magpadala ng tropa. Habang nangyayari ang mga deliberasyong ito, ang unang sasalo sa gera ay ang Armed Forces of the Philippines. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni General Browner, dapat kayanin ng AFP kahit isang buwan bago dumating ang tulong mula sa Amerika. Isang buwan, iyon ang tinatawag na golden window ng survival at resistance. Bakit isang buwan? Dahil yan ang tinatayang panahon na kailangan ng Amerika para magdesisyon, maghanda at mag-deploy ng puwersa mula sa kanilang mga base. Mula Japan, Guam, o Hawaii pa manggagaling ang karamihan sa mga eroplano, barko at sundalo. Kailangan pa ng logistics, refueling, at coordination sa Pilipinas kung saan sila pupwesto. Hindi rin agad-agad magpapadala ng US troops sa lupa dahil sisiguraduhin muna nila na malinaw ang sitwasyon at hindi sila mag-e-escalate ng mas malaking gera laban sa China. Kaya sa unang mga linggo ng kaguluhan, ang Pilipinas muna ang kailangan magtagal, lumaban at makatiis. Kaya ngayon, pinapabilis ng gobyerno ang AFP Modernization Program. Ang layunin nito, magkaroon ng sapat na kakayahan para makalaban kahit mag-isa sa unang yugto ng gera. Kasama rito ang pagkuha ng mga bagong radar system, missile defense, drones, at fighter jets. May tatlong sangayang AFP, Army, Navy, at Air Force. Ang Philippine Army ngayon ay may mahigit 100,000 active personnel na unti-unting binibigyan ng mas modernong armas at communication gear. Ang Philippine Navy, na dating limitado lang sa lumang barko, ay may bagong missile-capable frigates na BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna. May paparating ding submarine program para makapagsagawa ng mas lihim at malalim na operasyon sa karagatan. Samantala, ang Philippine Air Force ay nagdagdag ng FA-50 light fighter jets at inaasahan pang madadagdagan ng multi-role fighter jets tulad ng F-16 o JAS-39 Gripen. Ang mga ito ay susi para makapagtanggol sa himpapawid habang hinihintay ang mga backup. Sa dagat naman, may mga bagong coastal defense batteries na may kakayahang magpasabog ng anti-ship missile mula sa lupa. Ito ang unang linya ng depensa kung sakaling may tangkang paglusob sa mga isla sa West Philippine Sea. Dito papasok ang tinatawag na defense in-depth strategy. Patagalin ang laban, pigilan ang kalaban habang papalapit ang tulong. Kaugnay nito, may EDCA sites o Enhanced Defense Cooperation Agreement na itinatayo sa iba't ibang bahagi ng bansa sa Palawan, Cagayan, Isabela,
Sambales, at iba pa. Dito pwedeng mag-stockpile ng armas, gasolina, at supply ang mga Amerikano para mas madali silang makapag-deploy kapag nagkaroon ng krisis. Habang tumatagal ang AFP sa laban, ang Amerika naman ay magsisimula ng magmobilisa ng puwersa. Aabutin ito ng ilang araw hanggang ilang linggo. Dito rin papasok ang tulong mula sa ibang bansa. Sa Japan, Australia, South Korea, India, at ilang bansa sa Europe. Ang Japan ay may kasunduan ng halos tapos na tinatawag na Reciprocal Access Agreement na magbibigay daan sa joint operations at logistics support. Ang Australia naman ay matagal nang may Visiting Forces Agreement at madalas mag-ensayo kasama ng mga tropang Pilipino. Ang South Korea ay nagbibigay ng military equipment at training. Samantalang ang India ay nag-aalok ng missile system at intelligence sharing. May suporta rin mula sa UK at France na nagsasagawa ng Freedom of Navigation Patrol bilang mensahe ng suporta sa Pilipinas. Habang nagkakaisa ang mga kaalyado, ang AFP naman ay kailangan makapagtatag ng defensive line para hindi agad makuha ng kalaban ang mga strategic islands. Ang bawat araw na tinatagal ng AFP sa labanan ay dumadagdag sa panahon para maipon ang lakas ng mga kaalyado. Ito ang dahilan kung bakit inuulit ni General Browner, ang unang depensa dapat galing sa atin mismo. Dahil kung hindi makakatagal ang AFP sa unang 30 araw, baka hindi umabot sa oras ang tulong. Kaya't pinapalakas ngayon ang moral, training, at koordinasyon ng bawat unit. Hindi ito simpleng laban ng barilan. Ito ay laban ng disiplina, impormasyon, at pasensya. Habang nag-aantay ng restback, ang bawat sundalo, piloto, at marino ay kailangan tumindig para ipakita na handang lumaban ng Pilipinas kahit mag-isa. At kung dumating man ang mga kaalyado, hindi na ito tulong sa mahina, kundi pagkakaisa ng mga bansang handang ipaglaban ang kapayapaan sa Asya. Ang mensahe ni Browner malinaw. Hindi tayo basta aasa. Lalaban tayo habang buhay, habang may tangal ang bandila. Sa huli, ang tunay na layunin ng AFP ay hindi makipagdigma, kundi mapanatili ang kapayapaan sa pamamagitan ng lakas at kahandaan. Kasi minsan, ang pinaka-epektibong sandata sa gera ay ang bansa na handang lumaban kahit walang kasiguraduhan kung kailan darating ang tulong. Kung nagustuhan mo tong video, huwag kalimutan i-like, mag-comment ng opinion mo at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na topic. Maraming salamat po. Quadrant 234.6, target ID Alpha Foxtrot 1200. Kung matamaan ka ng verified. Quadrant 425 verified.
So we're out here in Crow Valley in the Philippines. We're training with the Filipino Artillery Battery in order to teach them some of the stuff that we do, as well as learn from the Filipinos in order to strengthen both batteries and the procedures for both. So the battery conducted some live fire training. We did some emplacements as well as dry run rehearsals. On top of that, we trained with the Filipino Marines, and then to finish everything off, the battery will be participating in FINEX, which is the final exercise of Exercise Common Dog. I think the integration went really well. The Marines really seemed to enjoy spending time with the Filipinos, and the Filipinos frequently came over and, you know, just to chit-chat, to learn, to see kind of how we do things, see how our pause is set up. I think the relationship was pretty good from the start, and it's only gotten better since the op has gone on. I was born here. I was born in Philippines, Quezon City. I lived here for 22 years. Then I went to United States in 2014. Then I started like jobs. Then 2015 I enlisted as a Marine. I enjoyed most part of the exercise, especially dealing with them, because these Filipino Marines, they really enjoy what they're doing and they're really good at what they do. So my role is cannoneer number 1 for Gun 4, where I manipulate the loading tray and responsible for firing the weapon system.